Hi guys, it's me again, Nicole, your go-to realtor in the Philippines. And for today's content, guys, I want to let you know that I will discuss important details about investing in condominiums, okay? So if you are a first-time home buyer or first-time property investor at kino-consider mo na condominium ang maging first property investment mo, panoorin mo muna to para naman alam mo kung ano yung iyong pinapasok at ano ba ang dapat mong i-expect, ano ba ang dapat mong paghandaan. Kapag nag-i-invest tayo, guys, ang house and lot at condominium, almost the same lang naman yung process niyan, basically. And kung ano yung mga binabayaran sa house and lot, kadalasan ay the same lang naman din sa condominium. Pero, ano ba yung mga dapat mong paghandaan? Number 1, kapag condominium ang gusto mong i-invest, dapat sigurado ka, familiar ka sa location ng condo na gusto mong pag-investan. For example, along Metro Manila ba yan? Yun ba yung target mo? Sa Quezon City, total, nandito naman ako ngayon sa Milan Residenze, sa SM Fairview, yung project na hawak namin. Guys, ito na yung gawin nating example, 'di ba? Location, napaka-importante po niyan. Number 1 yan pag nag-i-invest ka. Kung ayaw mong magsisi sa huli, siguraduhin mong 100, 200, 1,000% sure ka sa location ng condo na kinuha mo. 'Di ba? Yun eh. So, for example na nga, itong Milan Residenze, saan ba siya located? Well, ito ang showroom niya. Andito ako ngayon sa harap ng SM Fairview. Siguro naman marami nang nakakaalam kung ano yung SM Fairview at kung saan ang SM Fairview. Isa po ito sa pinakamalaking malls dito sa Pilipinas, 'di ba? At ang Milan Residenze, it's a high-rise condominium. Sa tapat niya mismo yung SM Fairview na mayroong National University sa taas. Katabi niya ang Ayala Fairview Terraces at ang Robinsons Malls. At itinatayo ngayon ang Landers sa harap niya rin, bandang gilid. At malapit din siya sa Our Lady of Fatima University, sa AMA at sa STI. Diyan lang guys, sa Regalado at sa MRT 7. Excuse me. So, yun nga guys. Number 1 kasi, pag mag-i-invest ka, lalo na kung condominium, dapat location. Sa location pa lang, dapat panalo ka na. Pag nakahanap ka ng condo na panalo ka na sa location, everything else will follow and everything else will be easy. Bakit ko nasabi? Kasi kung ang purpose mo ay tirhan yan, edi maganda, katabi mo muli paglabas mo. Kung ang purpose mo ay paupahan yan, Airbnb or rental for professionals or students, edi maganda, pag post mo ngayon, kinabukasan napakadami mo ng inquiries. Kasi ang daming magkaka-interest. In terms of demand, nandyan ang demand, hindi mawawala ang demand. Tuloy-tuloy lang ang demand. At para sa iyo ba ang condo investment? Syempre guys, ang condo, hindi ito, bihira yung mga condo na for pag-ibig financing ha. Talagang dapat i-set mo na yung mind mo na pag condo investment, dapat okay ka for bank financing. Okay? So, for example, you are a young professional. Tapos, gusto mong investment ay condo. Siyempre, consider natin yung salary natin, di ba? Let's take, for example, Milan Residenze. Ang kanilang studio ay from 2.6 million, di ba? Pag 1 bedroom, 4 million. So, let's say, ang sweldo mo 80,000 per month. Solo, or meron kang co-borrower, magkaibigan kayo or magkapatid kayong mag-i-invest, magko-combined income kayo, co-borrower kayo. 40,000 each, 'di ba? E di pasok sa studio. Kapag mas mahal yung kinuha mong property, syempre mas mataas yung required income, required salary. Pwede ang solo, pwede ang combined income kung gusto nyo ng partnership, 'di ba? Kasi nga magandang investment siya, 'di ba? Lalo na kung ang plano niyo Airbnb, syempre two heads are better than one, 'di ba? Kung talagang plano niyo ay investment purpose talaga. So,
Kapag 80,000 ang salary, pasok yan. Kung gusto mong mas bumaba yung required income, tataasan mo sa down payment. Ganun lang naman yun eh. Babalanse mo siya. Di ba mababa? For example, ang Milan, ito na ngayon gawin nating example. Si Milan Residenze, from 14,000 monthly down payment. Di ba? Mababa lang. Ang salary mo, for example, 60,000. Ang loanable amount, ang required 70,000 or 80,000. Ang gawin mo lang, taasan mo sa down payment, para pag ilo-loan na siya sa bangko, mas liliit yung balanse mo, mas bababa yung monthly amortization, mas bababa yung required income. So, ganun po yung paglaro dyan sa computation. Either taasan mo yung down payment para bumaba yung loanable amount, or i-as-is mo siya kasi pasok naman yung salary mo sa loanable amount, sa balanse. So, nakadepende yan guys. Ano pa ba yung mga kaakibat na dapat bayaran pag kumukuha ng condominium? Tandaan natin, kapag less than 3.2 million, yung property, kagaya na lang ng Milan Residenze, ang kanilang studio, from 2.7 million. Syempre, non-vatable. Ano pa ibig sabihin ng non-vatable? 0%, walang tax, walang VAT. So, kapag studio unit yung inavail mo, mas maganda. Kasi, ay wala akong babayarang VAT. Ang VAT kasi guys, ay 12%. So, nag-a-apply ito kapag 3.2 million pataas ang isang property. So, for example, ako kunin mo 1 bedroom na 3.5, idadagdag mo yung VAT na 12%, more than almost 500,000. So, nasa 4 million na yung magiging total contract price niya, di ba? Kasama yung VAT. Ayun, baka sinasabi nyo, kasi ang condo, ang daming hidden charges, ganyan-ganyan. Una, intindihin muna natin kung ano ba ibig sabihin ng hidden charges. Pag sinabing hidden, tago, ibig sabihin, hindi ba pinaliwanag sa'yo? Diba? Hidden lang naman yan kung hindi mo yan malalaman. Pero kung aware ka dyan, hindi yan hidden charges, guys. Kasi, ang kagandahan naman ngayon sa mga computation, ipinapakita naman doon na ito yung selling price, ito yung title transfer fee, at ito yung move-in fee. Kung nakaseparate man yung title transfer fee or move-in fee, pero ipinaliwanag siya sa'yo na isa yun sa mga babayaran, it's not a hidden charges. Ang hidden charges kasi, di ba, parang paano mo ba nasabing hidden charges yan? Dahil ba yung nakausap mo hindi in-explain sa'yo? Una sa lahat, sa computation dapat nandun lahat. Yun eh. Pag sa computation, kahit yung pwede ka naman din mag-request ng estimate na amortization sa bank. Kahit na ang bangko talaga, ang bank financing talaga, after pa naman kasi yan ng full down payment. So, wala ka pang actual amount dyan. Laging estimate lang po yan. Parang magbe-base ka sa standard interest rate during that time. So, ganun po siya. So, ang title transfer fee, let's take for example, ito nga, Milan Residenze. Ang title transfer fee niya, guys, ang kanyang move-in fee na naka-separate sa selling price ay naka-indicate yan sa computation. Pwede mo yang bayaran at the end of your down payment, or katulad ng pagbabayad mo ng down payment, kung up to 36 months, i-divide mo rin siya sa 36 months. So, nakadepende siya sa iyo. 'Di ba? Kung hahatiin mo rin siya as installment or sa huli mo siya babayaran. Pero naka-indicate doon kung para saan siya. Para siya sa title transfer, para siya sa miscellaneous, para siya sa move-in like water and electricity, ganon. So ano pa yung mga dapat nating i-expect? Kumuha ka man ng bahay at lupa or condo, lahat yan ay may binabayarang association fees. Diba guys? Sa mga subdivision, may HOA yan. Home Ownership Association fees. Ang condominium ay meron din condo association fees na binabayaran. Diba guys? Meron yan. So, nakadepende yan kung anong projects. For example, meron ibang project, 60 pesos per square meter. Ita-times mo lang. 60 times 20 square meter. Kung 20 square meter yung nakuha mong unit. For example, it's 90 pesos. 90 pesos times 20 square meter is how much? Then that's your monthly association dues. Ganun po siya. Ano pa ba? RPT, Real Property Tax, 'di ba? So pag sa'yo na i-transfer na sa'yo yung unit mo, na naka-move in ka na turnover na yan sa'yo, you are now responsible for paying the real property tax sa City Hall, 'di ba guys? Yung papers niya nanggagaling yan kay developer, bibigyan ka naman, may guidance yan, okay? So, yun yung babayaran mo. Magkano ba yan within Metro Manila na properties?
2% of that assessed value or taxable value. For example, 1.5 million yung assessed value or 2 million, kunin mo lang yung 2% nun guys. Yun yung iyong real property tax na annually yan. Hindi naman yung buwan-buwan. So, i-divide ng 12 months, pero bayaran mo na lang siya annually. Makakuha ka rin ng discount kapag advance mo siyang binabayaran sa government. So, lahat ng properties ay mayroong real property tax. Iba to sa VAT ha. Baka sabihin mo, akala ko ba studio type, condo, walang VAT. Iba po yung value added tax sa real property tax, okay? Ang value added tax ay yung VAT na kapag less than 3.2 million, non-vatable, walang VAT. Pero kapag 3.2 million pataas, may 12% VAT na ia-add sa selling price nung property. At yung real property tax naman or RPT ay parang yung amilyar. Yun. So, lahat po ay may amilyar or may real property tax tayo na binabayaran sa government. Ganun po talaga yun, guys. So, if you think a condominium is for you, all you have to do is, of course, contact me directly, guys, or visit my website that you can see there. My name is Nicole Shane, so that's www.nicoleshane.com. If you want to have a viewing, let me know, and check out my other videos of Milan Residency here in my vlog. I hope to see you.